Ang maalinsangan at nakakapasong init ng Hulyo sa Maynila ay tila walang epekto sa panlalamig na nararamdaman ni Teresa. Nakatayo siya sa gilid ng isang abalang pasilyo sa ospital ng mga bata mahigpit na nakahawak sa isang manipis na folder ng mga medikal na ulat. Ang pawis sa kanyang likuran ay tumagos na sa kanyang paboritong kupas na blusa. Dumidikit ito sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito alintana. Sa kanyang paligid ang mundo ay patuloy sa magulong ikot nito. May mga magulang na pabalik-balik mga nurse na mabilis ang paglalakad habang may hawak na mga chart at ang patuloy na ingay ng mga batang nesesita ng atensyon. Ang isang matandang babae ay dumaan sa kanyang harapan, bitbit ang isang supot ng mainit na pandesal at kape. Ang singaw nito ay nagpalabo sa plastik, ngunit ang mga mata ni Teresa ay nakapako lamang sa huling linya ng ulat na hawak niya. Binasa niya ang mga salitang iyon ng higit sa 10 beses. Isang kumpirmasyon na ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Leah ay nasa ilalim ng autism spectrum disorder. Hindi na ito isang malaking gulat para sa kanya. Simula nang mag-2 taon si Leah, ramdam na ni Teresa na may kakaiba. Bihira itong tumingin sa mga mata ng kausap, hindi lumingon kahit ilang beses tawagin ang pangalan, at habang ang ibang mga bata sa palaruan ay nag-aagawan ng laruan at nagtatakbuhan si Leah ay nananatiling nakaupo sa isang tabi. Ang tanging mundo lamang ng bata ay ang paghahanay ng kanyang mga kulay asul na bloke ng kahoy sa isang perpektong tuwid na linya. Kapag may sumagi nito, labis na pagkabagabag ang ipinapakita ng bata na nauuwi sa pagwawala. Nabasa na ni Teresa ang lahat ng artikulo sa internet, ngunit ang mahawakan ang mismong opisyal na papel ng diagnosis ay tila isang mabigat na kahoy na humampas sa kanyang dibdib. Ang asawa niyang si Dennis ay nakatayo hindi kalayuan sa kanya, kausap ang doktor tungkol sa mga hakbang na dapat gawin. Rinig ni Teresa ang mga pamilyar na salitang ibinabato ng doktor, mga termino patungkol sa maagang interbensyon at mga espesyal na therapy. Ang boses ni Dennis ay mahinahon at kalmado, nagtatanong tungkol sa pinakamagandang institusyon at kung magkano ang aabutin. Sa paningin ng sinumang makakakita, si Dennis ay larawan ng isang haligi ng tahanan na handang gawin ang lahat para sa anak. Nakatungo si Leah sa tabi ni Teresa, walang imik, na pinagmamasdan ang sariling mga daliri. Suot ng bata ang isang kulay rosas na bestida na binili pa ng ina ni Dennis, isang damit na may matigas na tela na halatang hindi komportable para sa bata. Yumuko si Teresa upang ayusin ang laylayan ng damit ng anak at mahinang nagtanong kung naiinitan ba ito. Walang tugon, walang pag-angat ng tingin. 3 taon at 4 na buwan na si Leah, ngunit kahit minsan ay hindi pa nito nabibigkas ang salitang mama. Lumapit si Dennis, walang mababakas na anumang matinding emosyon sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Teresa nang mabilis at sinabing oras na para umuwi bago siya naunang maglakad patungo sa elevator. Binuhat ni Teresa si Leah at sumunod sa asawa. Sa loob ng masikip na elevator, nakasubsob ang mukha ni Leah sa balikat ni Teresa. Nakakuyom ang maliliit na kamay ng bata sa buhok ng kanyang ina, isang patunay na nakakaramdam din ito ng kaba sa dami ng tao. Nasa harapan nila si Dennis. Walang tigil sa pagtipa sa kanyang telepono. Nang bumukas ang pinto sa paradahan ng ospital, dire-diretso itong lumabas nang hindi man lang nililingon ang mag-ina. Sa loob ng sasakyan, ang lamig ng aircon ay agad na bumalot sa kanila. Nakaupo si Leah sa kanyang car seat, sa likuran nagsisimula ng magpakita ng pagkainis dahil ayaw nitong natatali ang kanyang katawan. Lilingon sana si Teresa mula sa passenger seat upang aluin ang anak, ngunit biglang binasag ni Dennis ang katahimikan. Sinabi nito na may kailangan silang pag-usapan. Hindi ito masyadong pinansin ni Teresa, naabala sa pag-abot ng laruan kay Leah. Subalit habang inilalabas ni Dennis ang sasakyan mula sa madilim na paradahan patungo sa nakakabulag na sikat ng araw sa EDSA, binitawan ng lalaki ang mga salitang babago sa buong buhay ni Teresa. Nais ni Dennis na maghiwalay na sila.
Napakurap si Teresa. Ang matinding lamig mula sa buga ng aircon ay tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Sinubukan niyang ngumiti, umaasang isang malupit na biro lamang ang narinig. Tinanong niya ang asawa kung nasisiraan na ito ng bait, lalo pa at kapapanganak pa lamang ng isang mabigat na problema sa kondisyon ng kanilang anak. Ngunit hindi ngumiti si Dennis. Nakatitig lamang ang lalaki sa kalsada, ang mukha ay kasing lamig ng semento. Walang bakas ng pagbibiro. Ipinaliwanag ni Dennis na hindi na niya kaya na ang bigat ng obligasyon at ang kawalan ng pag-asa sa kanilang pagsasama ay sumasakal na sa kanya. Ang mga salita nito ay lumalabas ng napakadulas, walang pag-utal na tila ba matagal na itong nainsayo sa harap ng salamin. Nag-alok pa ito na kung nais ni Teresa ang buong kustodiya ni Leah, ibibigay niya ito at magpapadala na lamang ng buwanang suporta, ang kawalan ng emosyon ni Dennis. Ang malamig na pamamaalam nito habang nasa iisang sasakyan pa lamang sila ay nagpalit ng anyo mula sa kalungkutan patungo sa isang matalim na pagtataka sa isip ni Teresa. Pagdating sa tapat ng kanilang apartment, hindi agad pinatay ni Dennis ang makina. Kinuha nito ang isang brown envelope mula sa gilid at inabot kay Teresa. Naglalaman iyon ng mga papeles para sa legal na paghihiwalay at isang bank card. Sinabi ni Dennis na nilipat na niya ang malaking bahagi ng kanilang ipon, ngunit nag-iwan siya ng 50,000 piso para sa simula ng pagpapagamot ni Leah. Ang password ay ang kaarawan ni Teresa. Bago pa man makasagot si Teresa, lumabas na si Dennis ng sasakyan, nagmamadaling kinuha ang kanyang mga bagay sa likuran at naglakad palayo ng hindi lumilingon. Binuhat ni Teresa si Leah at naglakad paakyat sa kanilang unit, tila isang robot na nawala ng direksyon. Ang apartment ay tahimik, ang mga laruan ni Leah mula kahapon ay nakakalat pa rin sa parehong ayos. Ibinaba niya ang anak sa sofa at agad na binuksan ang kanyang laptop na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang online portal ng kanilang joint bank account. Ang inaasahan niyang 500,000 pisong ipon ang perang pinaghirapan nilang itabi sa loob ng 5 taon sa pamamagitan ng pagtitipid sa pagkain, hindi pagbili ng mga bagong damit at pag-iwas sa mga pagdiriwang ay nawala. Ang numero sa screen ay malinaw. 3,200 piso na lamang ang natitira. Nire-refresh niya ang pahina, inisip na baka nagkamali lamang ang sistema ng bangko. Inulit niya ito ng 3 beses, nanatili ang numero, nilinlang siya ni Dennis. Ang ipinangako nitong 50,000 piso ay isang kasinungalingan, isang patibong upang makaalis ito ng walang eskandalo. Kinuha ng kanyang asawa ang bawat sentimo na nakalaan para sa kinabukasan at kaligtasan ng kanilang may kapansanang anak. Sa pagkakataong iyon, ang bigat ng pagtataksil ay tuluyan ng bumagsak kay Teresa. Bumagsak siya sa sahig na gawa sa murang linoleum. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at idinikit ang mukha sa malamig na sahig. Walang anumang salita ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa marahas na pag-iyak. Ang kirot sa kanyang dibdib ay tila isang patalim na unti-unting hinihiwa ang kanyang laman. Iniwan sila sa pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay. Nang mismong taong nangakong magpoprotekta sa kanila. Ang lahat ng sakripisyo, ang mga gabing walang tulog sa pag-aalaga kay Leah habang sinasabi ni Dennis na nag-overtime ito sa opisina, ay biglang naging isang malaking biro. Lumipas ang ilang minuto sa ganoong posisyon nang biglang may maramdaman si Teresa. Isang maliit at mainit na kamay ang humawak sa kanyang nanginginig na daliri. Naiangat ni Teresa ang kanyang namamagang mga mata at nakita si Leah. Gising na ang bata. Hindi ito umiiyak at hindi rin nababalisa. Nakatitig lamang ang mga maiitim at malalalim na mata ni Leah ng diretso sa mukha ng kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na nagkusang tumingin si Leah sa kanyang mga mata nang may ganitong tagal. Hinila ni Leah ang daliri ni Teresa. Ang puwersa ay hindi malakas, ngunit may tiyak na layunin. Tumayo ang bata.
at nagsimulang maglakad patungo sa likurang bahagi ng apartment papunta sa isang maliit at maalikabok na bodega kung saan nila itinatago ang mga lumang kagamitan. Nalilito at tulala nagpadala si Teresa sa paghila ng anak. Tumigil si Leah sa pinakasulok ng madilim na kwarto. Itinuro ng maliliit na daliri ng bata ang bahagi ng kahoy na laylayan ng pader ang baseboard na malapit sa sahig. Bahagyang nakaangat ito kumpara sa iba. Nakatingin si Leah sa kahoy pagkatapos ay binaling muli ang tingin kay Teresa na tila naghihintay ng aksyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Teresa. Isang pambihirang pandama ang bumalot sa kanyang isipan. Gamit ang kanyang mga kuko, pilit niyang inangat ang nakaawang na piraso ng kahoy. Napigtal ang lumang pako nito at bumungad sa kanya ang isang maliit na guwang. Sa loob nito ay may isang nakabalot na itim na plastik. Kinuha ito ni Teresa at dinala sa liwanag ng sala. Nang buksan niya ang plastik, bumulaga sa kanya ang dalawang bagay. Isang mumurahing keypad na cellphone na hindi kailanman naging pag-aari niya at isang bungkos ng mga gusot na papel. Binuklat niya ang mga papel. Ang mga ito ay mga kasunduan sa pautang, mga pangalan ng hindi kilalang kumpanya ng pautang at mga individual na nag-aalok ng mabilisang pera na may labis at nakakapangilabot na interes. Sa ibaba ng bawat pahina ay naroroon ang buong pangalan at pirma ni Dennis. Ngunit ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Teresa ay ang huling pahina ng dokumento. Isa itong liham ng paniningil na nakasulat sa magaspang na salita. At sa dulo nito ay may isang madilim na pulang mantsa na tumagos sa papel. Isang mantsa na hindi mapagkakamalang anupaman kundi tuyong dugo. Muling tiningnan ni Teresa ang lumang telepono. Ang screen ay madilim ngunit ramdam niya ang bigat ng lihim na nakapaloob doon. Tiningnan niya ang kanyang anak na si Leah na ngayon ay tahimik na namang naghahanay ng mga blok ng kahoy sa sahig na tila walang anumang nangyari. Walang ibang naiwan kay Teresa kundi ang malamig na katotohanan. Hindi lamang sila iniwan ni Dennis. Ibinenta sila nito sa mga demonyo upang iligtas ang sariling buhay at ngayon, ang kadiliman ay naghihintay na lamang sa labas ng kanilang pintuan upang singilin ang utang na hindi nila ginawa. Ang mga luha sa mata ni Teresa ay natuyo na palitan ng isang matigas at nag-aalab na kaisipan kung paano sila mabubuhay sa pagsapit ng kinabukasan. Sa ilalim ng malamig at maputlang liwanag ng naghihingalong bumbilya sa sala, nakaupo si Teresa sa sahig. Nasa harapan niya ang lumang teleponong nakuha niya mula sa lihim na guwang sa pader. Matapos itong ikonekta sa isang lumang charger, umilaw ang maliit na screen nito, naghahayag ng mga lihim na matagal nang ibinaon ng kanyang asawa sa dilim. Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang binubuksan ang kahon ng mga mensahe. Walang anumang ingay na lumabas mula sa telepono, ngunit ang bawat salitang nakasulat sa screen ay tila mga palakol na humihiwa sa kanyang katinoan. Ang unang mensahe ay mula sa isang hindi nakarehistrong numero, naglalaman ng mga banta na siksik sa karahasan. Nakasulat doon na kung hindi magbabayad si Dennis bago matapos ang buwan, ipapapatay nila ito at isusunod ang kanyang pamilya. Ang mga salita ay marahas, walang pag-aalinlangan at nagdadala ng amoy ng kamatayan. Ngunit ang sumunod na mensahe ang nagbigay ng panibagong uri ng kirot. Mula ito sa isang pangalang nakarehistro bilang Vanessa. Ang mensahe ay puno ng matatamis na salita, nagtatanong kung kailan tuluyang iiwan ni Dennis ang kanyang baliw na asawa at ang pabigat nilang anak. Nakasaad din doon ang pananabik ng babae na magkasama na silang tuluyan gamit ang perang nakuha ni Dennis. Isang mapait na ngiti ang namuo sa mga labi ni Teresa. Bago pa man niya maibaba ang lumang telepono, umilaw naman ang kanyang sariling cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Isang mahabang mensahe mula kay Dennis. Sa mensaheng iyon, nagkunwari itong isang martir na anak. Ipinaliwanag ni Dennis na kinailangan niyang kunin ang buong kalahating milyong pisong ipon nila dahil isinugod daw ang kanyang ina na si Rosa sa ospital at nangangailangan ng agarang operasyon sa puso. Sinabi pa nitong hindi na siya nagpaalam dahil alam niyang
tututol si Teresa. Kasinungalingan. Isang perpekto at nakakadiring kasinungalingan. Kinabukasan araw ng linggo. Binihisa ni Teresa si Lia ng isang malinis na asul na damit. Maayos at tahimik ang bata abala sa pagtitig sa mga butones ng sariling damit. Walang ideya ang musmos na sa araw na iyon ang kanyang ina ay magsisimulang makipagdigma laban sa mundong nagturo sa kanilang magdusa. Sumakay sila ng jeep patungo sa kabilang bayan, kung saan nakatira ang pamilya ni Dennis. Ang sikat ng araw ay matindi tumatagos sa balat ang init, ngunit ang dibdib ni Teresa ay kasing lamig ng yelo. Pagdating sa harap ng bahay ni Rosa, agad na sinalubong si Teresa ng amoy ng nilutong kaldereta at lechon manok. May pagdiriwang. Rinig na rinig mula sa labas ang masiglang usapan at tawanan ng mga kamag-anak. Nang itulak ni Teresa ang bakal na gate at humakbang papasok sa garahe, unti-unting namatay ang tawanan. Ang mga matang kanina ay puno ng galak ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Sa gitna ng mahabang hapagkainan, nakaupo si Dennis. Maayos ang suot nitong damit, umiinom ng serbesa at nakikipagkwentuhan sa mga pinsan. Sa kabilang dulo ng mesa ay nakaupo si Rosa, ang ina ni Dennis. Nakasuot ang matanda ng makapal na gintong kwintas, malakas ang boses. At halatang walang anumang sakit sa puso o bakas ng anumang operasyon. Ang ginawang dahilan ni Dennis upang pagnakawan ang sariling anak ay isang palabas lamang upang pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Tumayo si Dennis nang makita si Teresa. Namutla ang mukha nito, tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Bago pa man makapagsalita si Dennis, mabilis na lumapit si Rosa. Taas noo ang matanda, ang mga mata ay puno ng paghamak. Sa kultura ng kanilang pamilya, ang pagpapahiya sa asawa ng anak ay isang paraan upang mapanatili ang kapangyarihan ng biyenan. Sinabihan ni Rosa si Teresa na wala itong kahihiyan upang pumunta sa kanilang pamamahay matapos nitong bigyan ng matinding stress ang kanyang anak. Malakas ang boses ng matanda, sinisigurong maririnig ng lahat ng naroroon. Ipinagmalaki ni Rosa na ikinuwento na ni Dennis ang lahat na di umano ay naging isang pabaya at walang kwentang asawa si Teresa, dahilan upang umalis ang lalaki. Hindi natinag si Teresa. Mahigpit niyang hawak ang kamay ni Lia na ngayon ay nagtatago sa likuran ng kanyang mga binti dahil sa ingay ng paligid. Ibinaling ni Rosa ang kanyang matatalim na salita patungo sa inosenteng bata. Walang habas nitong idineklara na ang sakit ni Lia ay parusa mula sa Diyos. Sinisi ng matanda ang dugong nananalaytay kay Teresa, tinawag itong may sumpa at malas, kaya raw nagkaroon ng kapansanan ang kanyang apo. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na sadyang ibinaon upang durugin ang pagkatao ni Teresa. Para kay Rosa, perpekto ang kanyang anak na si Dennis. At ang anumang depekto sa pamilya ay kasalanan ng babaeng pinakasalan nito. Lumapit si Dennis, nagkukunwaring isang mabuti at pasensyosong lalaki. Hinawakan nito ang braso ng kanyang ina at sinabing huwag nang palakihin ang gulo. Pagkatapos ay lumingon ito kay Teresa ginamit ang pinakamalumanay at nakakaawang tono at inutos nitong umuwi na lamang ang mag-ina upang hindi na gumawa ng iskandalo sa harap ng mga kamag-anak. Ang kultura ng hiya ay nagdidikta na dapat yuyuko na lamang si Teresa, tatanggapin ang pang-aabuso at tahimik na luluha palabas ng pintuan upang mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Ngunit ang Teresa na naniniwala sa pagpaparaya ay namatay na kagabi sa malamig na sahig ng kanilang apartment. Tinitigan ni Teresa si Dennis. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at pagkamuhi. Tinanong niya ang asawa sa isang malakas at malinaw na boses kung kumusta na ang operasyon sa puso ng ina nito. Natahimik ang buong paligid. Nawala ang mapanuyang ngiti sa mga labi ng mga kamag-anak. Kunot noong lumingon si Rosa sa kanyang anak, hindi nauunawaan ang sinasabi ng manugang. Ipinagpatuloy ni Teresa ang pagsasalita. Inilahad niya sa harap ng lahat ang eksaktong mensahe na ipinadala ni Dennis kagabi.
Ibinunyag niya kung paano sinabi ni Dennis na kinuha nito ang 500,000 pisong ipon nila, ang perang pampagamot ni Leah upang ipambayad sa pekeng operasyon ni Rosa. Napaatras si Dennis, hindi makapagsalita habang si Rosa ay napanganga sa sobrang pagkabigla. Ang maskara ng banal at mapagsakripisyong anak ay unti-unting nalalaglag, inilalantad ang pagiging duwag at sinungaling nito. Subalit hindi pa tapos si Teresa. Hindi sapat ang mga salita upang iparating ang puot na sumusunog sa kanyang pagkatao. Mabilis na dumampot si Teresa ng isang makapal na basong salamin mula sa mesa na puno ng malamig na tubig at mga yelo. Sa isang iglap, gamit ang lahat ng lakas at galit na naipon sa kanyang katawan, ibinato niya ang baso patungo sa direksyon ni Dennis. Ang baso ay dumaan ng napakalapit sa pisngi ni Dennis sapat upang maramdaman nito ang lamig ng tubig na tumalsik sa kanyang mukha bago ito tuluyang tumama sa konkretong pader sa likuran ng lalaki. Isang matinding lagutok ang umalingaw-ngaw sa buong garahe nang magkadurog-durog ang makapal na salamin. Ang mga piraso nito ay umulan sa sahig kasabay ng pagbagsak ng mga yelo at pagdaloy ng tubig sa pader na tila mga luhang hindi kailanman iniluha ni Teresa. Napasinghap ang mga kamag-anak. Napasigaw si Rosa sa gulat at takot. Si Dennis ay napayuko, nanginginig ang mga tuhod, nakatingin sa mga bubog na nagkalat sa paligid ng kanyang mga paa. Sa gitna ng katahimikan, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Teresa. Nagbabala siya na hindi siya papayag na gawing tanga at sisihin sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Idinagdag pa niya na alam niya ang tungkol sa mga utang sa mga pating sa labas at ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Vanessa. Pagkarinig sa pangalang iyon, tuluyang nawala ng kulay ang mukha ni Dennis. Tila umurong ang kanyang dila, walang kakayahang ipagtanggol ang sarili sa harap ng kanyang ina at mga kamag-anak na ngayon ay nakatitig sa kanya nang may pagdududa. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Teresa si Leah at tumalikod. Naglakad siya palabas ng garahe na nakataas ang noo, iniiwan ang pamilya ni Dennis sa gitna ng pagkawasak ng kanilang mga sariling kasinungalingan. Habang naglalakad siya sa mainit na kalsada papalayo sa bahay na iyon, ramdam niya ang bigat ng laban na kanyang sinimulan. Ang hangin ay tuyo at maalinsangan, at ang sikat ng araw ay tila sumusunog sa balat, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Ibinaba niya muna si Leah sa gilid ng isang ligtas na bangketa bago kinuha ang telepono. Isang bagong mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa niya ang mga salitang nakapaloob doon at ang bawat letra ay nagdala ng bagong panganib sa kanyang kamalayan. Nakasaad sa mensahe, "Ikaw ba ang asawa ni Dennis? Ako si Vanessa. Kailangan nating mag-usap sa lalong madaling panahon, maliban na lang kung gusto mong pagbayaran ng sarili mong buhay ang mga kasalanan ng asawa mo." Ang piniling tagpuan ni Vanessa ay isang luma at liblib na kapihan sa isang masikip na iskinita ng Quiapo, malayo sa mga matang maaaring makakilala sa kanila. Pumasok si Teresa sa loob habang akay-akay si Leah na tahimik na nakakapit sa laylayan ng kanyang blusa. Ang amoy ng sinaunang kape at inamag na kahoy ay agad na sumalubong sa kanila. Ang ilaw sa loob ay malamlam, nagmumula sa isang pundidong bombilya na nag-aagaw buhay sa kisame. Sa pinakasulok ng establishmento, isang babae ang nakaupo. Nakasuot ito ng simpleng itim na damit na kayuko at pinaglalaruan ang gilid ng isang basong tubig. Nang makalapit si Teresa, iniangat ng babae ang kanyang paningin. Inaasahan ni Teresa na makakita ng isang mapagmataas at makapal na mukhang kabit, isang babaeng magmamalaki sa pagkagiba ng isang pamilya. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang pagod na pagod. May malalalim at maiitim na marka sa ilalim ng mga mata ni Vanessa at ang mga labi nito ay tuyot at nanginginig. Walang bakas ng tagumpay sa kanyang hitsura, tanging matinding takot at kapaitan lamang. Umupo si Teresa sa tapat nito. Inalalayan niya si Leah na maupo sa silya sa kanyang tabi, inabutan ng isang maliit na laruang sasakyan upang pagkaabalahan. Tiningnan ni Vanessa ang bata.
at dumaan ang isang mabilis na anino ng awa sa kanyang mga mata bago niya ibinaling ang seryosong atensyon kay Teresa. Walang paligoy-ligoy na nagsalita si Vanessa. Sinabi nitong wala siyang planong humingi ng tawad dahil alam niyang hindi iyon tatanggapin ni Teresa at hindi rin daw siya naroon upang makipag-away. Naroon siya upang iligtas ang kanyang sariling buhay at marahil sa paggawa nito ay mabigyan ng babala si Teresa. Kinuha ni Vanessa ang kanyang cellphone mula sa bag at inilapag ito sa gitna ng mesa. Sa screen ay makikita ang mga litrato ng mga transaksyon sa bangko, mga palitan ng mensahe at isang digital na ledger na naglalaman ng mga numerong nakakapanghina ng tuhod. Ipinaliwanag ni Vanessa na ang kalahating milyong pisong nawala sa joint account ni Teresa at Dennis ay hindi kailanman napunta sa anumang operasyon ng ina nito. Ang lahat ng iyon ay kinain ng isang walang katapusang balon ng kasakiman. Isang bisyong unti-unting sumisira sa libu-libong pamilyang Pilipino ang isabong. Nakadama ng matinding pagkahilo si Teresa. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Vanessa ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang ugat. Ikinuwento ng babae kung paano nagsimula si Dennis sa maliliit na pusta sa online na sabong hanggang sa lumaki ng lumaki ang halaga nang subukan nitong bawiin ang mga naunang pagkatalo. Nang maubos ang kanilang ipon, hindi pa rin tumigil si Dennis. Nakipagtransaksyon ito sa isang kilalang sindikato ng pautang na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Arturo, isang tao na hindi kumikilala sa batas at walang pakialam kung dumanak ang dugo makuha lamang ang bayad. Ngumiti ng mapait si Vanessa, isang ngiting walang anumang bakas ng kaligayahan. Ibinunyag niya ang tunay na plano ng lalaking minahal nilang dalawa. Binalak ni Dennis na hiwalayan si Teresa upang ang malaking bahagi ng utang na nakapangalan sa kanila bilang mag-asawa ay legal na bumagsak sa mga balikat ni Teresa. Sa madaling salita, gagawin nitong panangga si Teresa laban sa mga naniningil. Pagkatapos, gagamitin sana ni Dennis ang huling natitirang pera upang isama si Vanessa at magtago sa isang malayong probinsya. Ngunit, natuklasan ni Vanessa ang buong katotohanan. Nakita niya ang banta ng mga tauhan ni Arturo at napagtanto niyang isang pagpapakamatay ang sumama sa isang lalaking hinahabol ng mga demonyo ng sindikato. Para kay Vanessa, si Dennis ay hindi isang tagapagligtas kundi isang angklang hihila sa kanya pailalim sa dagat. Pakiramdam ni Teresa ay pinulupot ang kanyang bituka sa mga narinig. Ang asawang inalagaan niya, ang amang tinitingala niya para kay Leah, ay isang ganap na halimaw na handang isakripisyo ang kanyang asawa at ang anak na may kapansanan upang takasan ang sariling kapahamakan. Tinitigan niya ang screen ng telepono ni Vanessa. Ang mga pulang numero na nagpapakita ng kabuuang utang ay umabot na sa higit 1 milyong piso kasama ang nagpapatong-patong na interes ng mga pating sa labas. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Isang alaala ang mabilis na sumilaw sa kanyang isipan, kasing linaw ng kidlat sa gitna ng madilim na kalangitan. Bago pa man ang lahat ng ito, may isang lugar sa kanilang apartment kung saan itinago ni Teresa ang kanyang pinakapersonal na ipon. Isang malaking alkansyang gawa sa luwad na hugis bahay, nakatago sa ilalim ng mga lumang damit sa loob ng aparador ni Leah. Naglalaman iyon ng humigit kumulang 20,000 piso, mga pisikal na perang papel at barya na inipon niya mula sa mga natirang budget sa palengke sa loob ng 3 taon. Iyon ang kanyang pondo para sa matinding pangangailangan. Ang perang hindi kailanman dumaan sa bangko. At alam ni Dennis ang tungkol doon. Dati ay pinagtatawanan lamang siya ng asawa dahil sa lumang pamamaraan ng pag-iipon, ngunit ngayon sa gitna ng desperasyon ng isang taong baon sa utang at kailangang tumakas ang alkansyang iyon, ay isang nakakawiling kayamanan. Walang pagpapaalam na mabilis na tumayo si Teresa. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa pinaghalong galit at matinding kaba. Binuhat niya si Leah na nagulat sa biglaang pagkilos ng kanyang ina, ngunit nanatiling tahimik.
Tinapunan ni Teresa ng isang huling tingin si Vanessa, isang tingin ng pasasalamat at pagtanggap sa kanilang parehong mapait na kapalaran bago siya nagmamadaling lumabas ng kapihan. Tinahak niya ang kalsada ng Quiapo na parang hinahabol ng kamatayan. Pumara siya ng isang tricycle at ang bawat segundong lumilipas habang naiipit sila sa mabagal na daloy ng trapiko ay tila mga taon ng pagdurusa. Mahigpit niyang niyakap si Leah, halos hindi na siya makahinga sa tindi ng kaba na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Pilit niyang dinadasal na sana ay mali ang kanyang kutob, na sana ay may natitira pang kahit kaunting konsensya sa asawa niya. Nang makarating sa ibaba ng kanilang apartment, hindi na niya inintindi ang sukli sa Draper. Binuhat niya ang anak at mabilis na inakyat ang hagdanan. Ang mga hakbang niya ay mabibigat at sunod-sunod. Sa bawat palapag na kanyang inaakyat, nararamdaman niya ang matinding pagkabog ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Nang marating niya ang kanilang palapag, tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pintuan ng kanilang apartment ay bahagyang nakaawang. Walang anumang ingay na nagmumula sa loob, ngunit ang presensya ng panganib ay tila isang makapal na usok na pumupuno sa hangin. Ibinaba ni Teresa si Leah sa sahig at sinabihan ng anak na manatili lamang sa labas. Dahan-dahan itinulak ni Teresa ang pintuan. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing dudurog sa kahuli-hulihang bahagi ng pagmamahal na mayroon siya para kay Dennis. Ang pinto ng aparador sa kwarto ni Leah ay nakabukas ng maluwang. Ang mga damit ng bata ay nagkalat sa sahig, itinapo na parang mga basahan. At sa gitna ng magulong silid, nakaluhod si Dennis. Sa kanyang paanan ay ang nagkadurog-durog na mga piraso ng luwad, ang labi ng alkansyang maingat na iningatan ni Teresa. Ang pagbasag nito ay nag-iwan ng mga mapupulang alikabok sa sahig. Nakayuko ang lalaking minsang nangako ng habambuhay sa kanya, desperadong pinupulot ang mga lukot na 1,000 pisong papel at mga barya na nagkalat sa gitna ng mga basag na piraso ng alkansya. Ang mukha nito ay basag sa pawis, ang mga mata ay nanlilisik at puno ng pagmamadali. Tila isang hayop na nagugutom at kumakain ng mga tirang mumo. Nakatayo lamang si Teresa sa hamba ng pinto. Tinitigan niya ang lalaking nagnanakaw sa kinabukasan ng sariling anak. Wala nang natitirang awa, wala nang pag-asa. Ang asawa niya ay tuluyan ng nilamon ng dilim at ngayon nasa pagitan na lamang sila ng isang marahas na paghaharap na magbabago sa kanilang lahat. Nakita ni Dennis ang anino ni Teresa mula sa pinto at nang magtama ang kanilang mga paningin, ang kwarto ay nilamon ng isang nakakabinging katahimikan bago ang inaasahang unos. Nakatayo si Teresa sa hamba ng pinto, tila isang ribultong bato na pinagmamasdan ang unti-unting pagguho ng kanyang sariling tahanan. Sa loob ng maliit na silid ni Leah, ang hangin ay makapalpuno ng alikabok mula sa nagkalat na mga damit at ang amoy ng lumang luwad mula sa nabasag na alkansya. Si Dennis, ang lalaking nangako sa harap ng altar na magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa, ay naroon pa rin sa sahig. Desperado nitong isinisiksik sa kanyang mga bulsa ang mga lukot na perang papel, habang ang mga barya ay gumugulong sa ilalim ng kama. Nang marinig ni Dennis ng mga yabag ni Teresa, mabilis itong tumayo. Baka sa kanyang mukha ang matinding takot, ngunit agad din itong napalitan ng isang mabalasik na ekspresyon ng pagtatanggol sa sarili. Hinarap niya si Teresa habang yakap-yakap ang isang maliit na bag na naglalaman ng perang ninakaw niya mula sa alkansya ng sariling anak. Malamig ang tinig ni Teresa nang magsalita siya. Iniutos niya kay Dennis na ibaba ang bag at iwanan ang perang iyon. Sinabi niyang bawat piso sa alkansyang iyon ay pinaghirapan niyang itabi para sa mga darating na therapy ni Leah at wala ng karapatan si Dennis na hawakan pa ang anumang pag-aari sa loob ng apartment na iyon. Ngunit isang mapait na tawa lamang ang isinagot ni Dennis. Ipinaliwanag nito sa mabilis at nagmamadaling tono na wala siyang pagpipilian. Kailangan daw niyang mabuhay at ang perang iyon ang huling pag-asa niya upang makalayo sa mga naniningil ng utang sa kanya.
Sinubukan pa nitong manipulahin ang isip ni Teresa sa pamamagitan ng pagsasabing kung hindi niya ito makukuha ang mga masasamang elemento sa labas ay papatayin siya at tiyak na isusunod ang mag-ina. Hindi na naniwala si Teresa sa mga buladas ng asawa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dennis ay tila mga walang kwentang tunog na lamang sa kanyang pandinig. Humakbang siya pasulong upang harangan ang daan palabas ng silid. Nang makitang hindi natitinag si Teresa, nawalan na ng pasensya si Dennis. Agad nitong sinubukan na dumaan sa gilid upang takasan ng asawa, ngunit mabilis na humawak si Teresa sa strap ng bag na yakap ng lalaki. Dito na nagsimula ang isang marahas na tagisan ng lakas. Walang anumang salitang lumabas sa kanilang mga bibig sa mga unang segundo ng kaguluhan. Tanging ang tunog ng kanilang mabibigat na paghinga, ang kalos ng kanilang mga paa sa sahig, at ang marahas na pagbabanat ng tela ng bag ang pumuno sa silid. Mahigpit ang hawak ni Teresa, ginagamit ang bawat lakas na natitira sa kanyang katawan upang hindi hayaang makuha ni Dennis ang huling pag-asa ng kanilang anak. Ngunit si Dennis na dala ng matinding desperasyon para sa sariling kaligtasan ay gumamit ng pisikal na puwersa. Hinawakan nito ng napakahigpit ang magkabilang wrist ni Teresa, ibinaon ang kanyang mga daliri sa balat ng asawa na tiyak na mag-iiwan ng mga pulang pasa. Sa isang malakas na tulak binitawan at itinaboy ni Dennis si Teresa patungo sa gilid. Bumagsak ang likod ni Teresa sa matigas na kahoy ng bed frame ni Leah. Isang matalim na sakit ang gumapang sa kanyang balikat at likod, ngunit hindi niya ito ininda. Mabilis siyang tumayo, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at matinding sakit ng damdamin. Tumingin si Dennis sa kanya ng may matinding puot at paghamak. Sumigaw ito, sinabihan si Teresa na wala itong kwentang asawa mula pa noong una. Idinagdag pa nito na kung hindi lang sana nanganak si Teresa ng isang depektibong bata na tulad ni Leah, hindi raw sana siya mai-stress ng ganito at hindi magkakautang-utang sa pagsusugal upang maghanap ng ibang paraan ng pagtakas. Sinisi ni Dennis si Teresa sa bawat kamalasan na nangyari sa kanyang buhay. Ang mga salitang iyon ang tawagin ang sarili nitong anak na depektibo at isisi ang lahat ng sarili nitong kahangalan sa pamilya, ang tuluyang pumatay sa huling hibla ng takot at pagtitimpi sa puso ni Teresa. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunurang asawa na laging umiiyak sa gilid. Sa sandaling iyon, ang tanging nanatili sa kanyang pagkatao ay ang mabangis na proteksyon ng isang ina. Humakbang si Teresa papalapit kay Dennis. Bago pa man makakilos o makaiwas ang lalaki, iniangat ni Teresa ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang palad ay mabilis at buong lakas na lumapat sa pisngi ni Dennis, lumikha ng isang matalim at maugong na tunog ng pagtama na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang lakas ng sampal ay sapat upang mayanig ang ulo ni Dennis patungo sa gilid. Namula agad ang kanyang balat at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at kahihiyan. Hindi niya inaasahan na ang isang Teresa na kilala niyang tahimik at laging nagpaparaya ay may kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Napahawak si Dennis sa kanyang nasaktang pisngi, hindi makapagsalita habang nakatitig sa asawa. Walang takot na tiningnan siya ni Teresa, ang kanyang mga mata ay matigas pa sa semento. Sinabi niya kay Dennis na lumayas na ito at huwag nang babalik pa dahil sa susunod na makita niya ang mukha nito, sisiguruhin niyang mabubulok ito sa kulungan. Napakuyom ang mga palad ni Dennis. Alam nitong wala na siyang kontrol sa asawa. Dumura ito sa sahig, nagbitaw ng isang huling sumpa na sana ay mamatay sa gutom si Teresa kasama ang kanyang baliw na anak bago ito nagmamadaling lumabas ng silid. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman ni Teresa nang hilahin at isara ni Dennis ang pinto sa likod nito. Umalis ito, dala ang malaking bahagi ng perang nakuha mula sa alkansya. Naiwan si Teresa sa gitna ng magulong kwarto. Ang kanyang mga babinti ay nanghina at dahan-dahan siyang napaluhod sa tabi ng mga basag na piraso ng pulang luwad. May ilang barya at isang basang 50 pisong papel na naiwan sa sahig, mga bagay na nakalimutang pulutin ni Dennis sa kanyang pagmamadali.
Mula sa pinto, dahan-dahang pumasok si Leah. Lumapit ang bata kay Teresa. Walang luha sa mga mata nito, walang ingay ng pagkabahala. Naupo si Leah sa tabi ng kanyang ina at marahang hinawakan ang pasa sa wrist ni Teresa gamit ang kanyang maliit na kamay. Niyakap ng napakahigpit ni Teresa ang kanyang anak. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa malambot na buhok ni Leah, nilalanghap ang pamilyar na amoy ng shampoo ng bata. Habang yakap ang anak, doon niya naramdaman ang pagdaloy ng kanyang mga luha, hindi dahil sa panghihinayang sa nawalang asawa, kundi dahil sa pagtanggap na mula sa araw na ito, silang dalawa na lamang ang magkasama sa laban na ito. Sa puntong ito ng buhay ni Teresa, doon niya napagtanto ang tunay na halaga ng kanyang matagal na pagtitiis at pananahimik. Ang akala niyang pagpapakumbaba at pagsasakripisyo para sa kapayapaan ng pamilya ay hindi pala kabaitan, kundi isang dahan-dahang pagpapahintulot sa iba na tapakan ang kanyang pagkatao. Ang tiwala na kanyang ibinigay sa maling tao ay naging isang matalim na sandata na bumaon sa kanyang sariling likod. Napagtanto niya na sa mundong ito, ang kawalan ng malay at ang labis na kabaitan ay madalas na pinaparusahan, at ang bawat sugat na natamo niya sa ilalim ng bubong na ito ay ang kabayaran ng kanyang sariling pagpapabaya sa sarili. Upang mabuhay ang kanyang anak, kailangan niyang ibaon ang kanyang dating kahinaan at matutong lumaban gamit ang mga natitirang piraso ng kanyang basag na pagkatao. Ang buhay pagkatapos ng pag-alis ni Dennis ay naging isang walang katapusang karera laban sa oras at kakapusan para kay Teresa. Upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan at ang napakamahal na therapy ng anak, pinasok niya ang bawat marangal na trabahong maaari niyang gawin. Ang kanyang araw ay nagsisimula sa ganap na 4:30 ng umaga. Habang madilim pa ang paligid at natutulog pa si Leah sa ilalim ng pagbabantay ng isang mapagkakatiwalaang matandang kapitbahay, naglalakad na si Teresa patungo sa isang maliit na karinderya sa kanto. Doon ay tumutulong siya sa paghahanda ng mga almusal, paghahalo ng malalaking kaldero ng lugaw, pagpiprito ng tuyo at pag-aasikaso sa mga maagang mamimili. Ang bawat oras ng pagtayo sa harap ng mainit na kalan ay nagbibigay sa kanya ng maliit na kita, sapat lamang upang may maipambili ng gatas at sariwang gulay para kay Leah. Sa kabila ng pagod at pananakit ng kanyang mga binti, hindi siya nagrereklamo. Ang may-ari ng karinderya na nakakaalam sa kanyang sitwasyon ay madalas na nagbabalot ng dagdag na pagkain para iuwi niya. Pagdating ng 8:00 ng umaga, nagmamadali siyang bumalik sa apartment upang palitan ng kapitbahay sa pag-aalaga kay Leah. Susundan ito ng paghahanda para sa pagpunta sa therapy center ng bata. Isang hapon, habang nasa loob sila ng maliit na silid ng pasilidad, pinanood ni Teresa si Leah habang kasama ang kanyang therapy teacher na si Michelle. Si Michelle ay isang pasensyosong babae na may malumanay na boses. Sa araw na iyon, may kakaibang napansin si Michelle sa kilos ng bata. Inilabas nito ang iba't ibang hugis at kulay ng mga laruang plastik at hinayaan si Leah na paglaruan ang mga ito. Karaniwan, ang mga batang may kondisyong katulad ng kay Leah ay naghahanay lamang ng mga laruan ng walang malalim na kahulugan. Ngunit iba si Leah. Napansin ni Michelle na ang pagkakahanay ng mga laruan ay may sinusunod na komplikadong pattern. Ang mga pulang bilog ay nakalagay sa dulo, susundan ng mga asul na parisukat, at ang distansya ng bawat laruan ay eksaktong magkakapareho. Nang subukan ni Michelle na ilipat ang isang asul na laruan sa maling pwesto, hindi nagwala si Leah. Sa halip, tiningnan lamang ng bata ang guro, kinuha ang laruan at ibinalik ito sa tamang posisyon nang may kasamang malalim na buntong hininga. Ipinaliwanag ni Michelle kay Teresa na si Leah ay hindi kulang sa katalinuhan. Sa katunayan, ang bata ay may pambihirang kakayahang magproseso ng mga visual na impormasyon at may sarili itong lohika sa pag-unawa sa mundo. Hindi lamang ito nagsasalita dahil marahil ay wala pa itong nakikitang sapat na dahilan upang ibahagi ang kanyang mga nasa isip. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng isang mainit na agos ng pag-asa sa dibdib ni Teresa.
Ang lahat ng kanyang pagod, ang mga pasang natamo niya, at ang bawat patak ng pawis ay nagkaroon ng malalim na kahalagahan. May matalinong isip na nagtatago sa likod ng pananahimik ng kanyang anak at gagawin niya ang lahat upang tulungan itong lumabas. Subalit ang pag-asa sa umaga ay mabilis na nilalaso ng realidad pagdating ng gabi. Pagpatak ng 6:00 ng gabi pagkatapos mapakain at mapatulog si Leah, binubuksan ni Teresa ang kanyang laptop sa sala. Nagtatrabaho siya bilang isang part-time na customer service representative para sa isang online food delivery platform. Ang kanyang trabaho ay ang makinig sa mga reklamo ng mga galit na customer, mga pagkaing huli ang dating natapon, nasabaw o maling order. Sa bawat tawag kailangan niyang panatilihin ang isang malumanay at propesyonal na boses. Humihingi ng paumanhin sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa kapalit ng barya-baryang kita bawat minuto. Isang gabi habang nakatitig si Teresa sa maningning na screen ng laptop, ang buong apartment ay balot ng malalim na katahimikan ng madaling araw. Pagod na ang kanyang mga mata, at ang kanyang likod ay tila mababali na sa sobrang sakit. Biglang pinalis ng isang marahas na pangyayari ang kanyang antok. Isang sunod-sunod at napakalakas na paghampas sa kanilang kahoy na pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang lakas ng bawat pagtama ay sapat upang mayanig ang mga bintanang salamin ng sala. Ang tunog ay marahas, walang paggalang, at nagdadala ng agarang panganib. Agad na tumayo si Teresa, naramdaman ang mabilis na pag-akyat ng adrenaline sa kanyang katawan. Lumapit siya sa pinto ng dahan-dahan, pinipilit na huwag lumikha ng anumang ingay. Sumilip siya sa maliit na peephole. Sa labas ay may 2 lalaki. Malalaki ang kanilang katawan, nakasuot ng maiitim na jacket at may mga mukhang sanay sa karahasan. Ang isa ay may hawak na maikling bakal na pamalo, habang ang isa naman ay patuloy sa marahas na paghampas sa pinto gamit ang kanyang buong palad. Sumigaw ang isa sa mga lalaki, ang boses ay magaspang at nakakatakot. Tinatawag nito ang pangalan ni Dennis. Inutusan nila itong lumabas at harapin sila kung ayaw nitong gibain nila ang pinto. Idinagdag pa ng lalaki na alam nilang nasa loob ang asawa at anak nito, at kung hindi magpapakita si Dennis upang bayaran ang kanyang utang kay Arturo, kukunin nila ang bata bilang kabayaran. Nanlamig ang dugo ni Teresa. Ang takot na kanyang nararamdaman ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Leah na natutulog sa kabilang kwarto. Napatingin siya sa hawakan ng pinto na nagsisimula ng mayanig dahil sa puwersa ng mga lalaki sa labas. Walang sino man ang darating upang iligtas sila sa oras na ito, at ang tanging harang sa pagitan ng mga halimaw sa labas at ng kanyang anak ay ang kanyang sariling katawan. Dahan-dahang umatras si Teresa patungo sa kusina upang kumuha ng isang matalim na kutsilyo, habang ang marahas na paghampas sa pinto ay patuloy na yumayanig sa buong apartment, nagbabadya ng isang madilim na pagtatapos kung hindi siya makakahanap ng paraan upang lumaban. Ang bawat marahas na paghampas sa pintuan ng apartment ay tila isang kulog na yumuwarig sa maliit na silid. Sa loob ng kusina, nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang hawak ang isang matalim na kutsilyo. Subalit sa gitna ng matinding kaba, pumasok ang isang malamig na pagsusuri sa kanyang isipan. Kung gagamitin niya ang kutsilyo, hahantong lamang ito sa dumanak na dugo. May anak siyang dapat palakihin. Hindi siya maaaring makulong o mamatay sa gabing ito. Kailangan niya ng ibang paraan ng paglaban. Isang paraan na gigising sa natutulog na komunidad. Binitawan niya ang kutsilyo at mabilis na lumingon sa sulok ng kusina kung saan nakasandal ang isang lumang tubo ng sampayan na gawa sa makapal na bakal. Hinawakan niya ito ng mahigpit gamit ang magkabilang kamay. Sa halip na lumapit sa pintuan kung saan patuloy ang pag-alog ng trangka, nagtungo si Teresa sa malaking bintana sa sala na nakaharap sa masikip na iskinita ng kanilang barangay. Binuksan niya ang salamin ng bintana.
Ang malamig at may amoy imburnal na hangin ng gabi ay agad na humampas sa kanyang mukha. Itinaas niya ang bakal na tubo at buong lakas na isinalubong ito sa mga rehas ng bintana. Isang sunod-sunod matalim at nakakarinding ingay ng bakal na nagtatama sa bakal ang umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Ang bawat hampas ni Teresa ay may kasamang buong lakas na sigaw. Sumigaw siya ng saklolo at magnanakaw. Sa kultura ng mga masisikip na komunidad sa Maynila, ang sigaw ng sunog o magnanakaw ang pinakamabilis na paraan upang gisingin ang natutulog na diwa ng mga kapitbahay. Hindi tumigil si Teresa sa pagpalo sa mga rehas. Ang tunog ay tila isang alarma na gumising sa buong gusali. Mabilis na nagbukasan ang mga ilaw sa tapat na bahay. May mga bintanang bumukas at ang mga mukha ng mga nagulat na kapitbahay ay nagsimulang sumungaw sa dilim. Rinig ni Teresa ang mga nagmamadaling yabag ng mga paa pababa sa hagdanan mula sa labas ng kanyang pinto. Ang mga tauhan ng nagpapautang na si Arturo ay napilitang umatras nang marinig ang ingay ng komunidad. Ang takot na mahuli ng mga awtoridad ay mas matimbang kaysa sa kanilang layunin na maningil sa gabing iyon. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga kalalakihan na may hawak na mga flashlight ang mabilis na umakyat sa kanilang palapag. Sila ang mga barangay tanod, kasunod ang ilang matatapang na kapitbahay. Nang maramdaman ni Teresa na ligtas na ang paligid, dahan-dahan niyang ibinaba ang bakal na tubo at binuksan ang pinto. Sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ng kanilang pangulo sa barangay at ng mga tanod. Ang pintuan ay may mga malalalim na gasgas at ang hawakan ay bahagyang nayari dahil sa marahas na pagtatangka ng mga lalaki kanina. Sa loob ng silid, lumabas si Lia mula sa kanyang kwarto. Ang bata ay tahimik, yakap-yakap ang kanyang lumang laruan, ngunit walang bakas ng pag-iyak sa kanyang mga mata. Tinitigan lamang nito ang mga taong pumasok sa kanilang sala. Inakay ng mga tanod si Teresa patungo sa barangay hall upang doon ay pormal na kunin ang kanyang pahayag. Maraming mga kapitbahay ang nakatayo sa gilid ng eskinita nagbubulungan habang pinagmamasdan ang mag-ina na naglalakad sa ilalim ng dilaw na liwanag ng mga ilaw sa kalye. Ang kultura ng hiya ay tila isang mabigat na kadena na sumasakal sa leeg ni Teresa, ngunit pinilit niyang ituwid ang kanyang likod. Wala siyang ginagawang masama. Ang kanyang asawa ang nagdala ng dumi sa kanilang pangalan at hindi niya ito pagtatakpan. Sa loob ng opisina ng barangay hall na amoy lumang papel at may maingay na bentilador sa sulok, hinarap ni Teresa ang opisyal na nag-aasikaso ng blotter. Hindi siya nag-atubili. Inilabas niya ang mga dokumento ng utang ni Dennis na nakuha niya mula sa pader, pati na rin ang mga screenshot ng mga banta sa lumang telepono. Ipinaliwanag ni Teresa ng malinaw at buong tapang na ang kanyang asawa ay opisyal nang umalis sa kanilang tahanan matapos nitong pagnakawan ang kanilang joint account. Ipinahayag niya na wala siyang kinalaman sa mga utang nito sa isabong at kasalukuyan na siyang nakikipag-ugnayan sa isang legal na mambabatas upang iproseso ang kanilang legal na paghihiwalay. Ang opisyal ay tumango ng may pakikiramay habang isinusulat ang bawat detalye sa malaking logbook. Ang pagtanggi ni Teresa na manahimik ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng proteksyon. Ang bawat salitang naisulat sa blotter ay naging isang opisyal na kalasag laban sa mga naniningil. Napagtanto niya na ang tanging paraan upang maprotektahan si Lia ay ang tuluyang pagkaladkad sa pangalan ni Dennis sa liwanag ng katotohanan. Matapos ang mahabang gabi, pabalik na sila sa kanilang apartment nang manginig ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang bagong mensahe ang pumasok. Mula ito kay Vanessa. Mabilis na binuksan ni Teresa ang mensahe habang nakaupo sa gilid ng kama ni Lia. Ang mga salitang nakasulat ay naglalaman ng isang mahalagang impormasyon na maaaring maging susi sa pagtatapos ng kanilang pagdurusa. Ipinaalam ni Vanessa na si Dennis ay lubhang desperado na. Ang mga tauhan ni Arturo ay binigyan ito ng huling ultimatum. Dahil dito, nagpaplano si Dennis na tumakas patungo sa isang malayong probinsya sa Bicol gamit ang isang provincial bus bukas ng gabi.
Ngunit bago ito umalis, may isang huling bagay itong gagawin. Alam ni Dennis na ang kanyang inang si Rosa ay may itinatagong mga lumang alahas na ginto at ilang libong pisong kontribusyon mula sa mga kapatid nito sa ibang bansa na nakatabi sa loob ng isang antigong kabinet sa kwarto ng matanda. Dahil sa kawalan ng pera para sa pamasahe at panimula sa probinsya, binalak ni Dennis na pasukin ang bahay ng sariling ina sa kalagitnaan ng gabi upang pagnakawan ito habang natutulog ang matanda. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa habang binabasa ang mensahe. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay at nagnakaw sa pampagamot ng kanyang anak ay handa na ring pagnakawan ang mismong inang palaging nagtatanggol sa kanya. Ang karma ay mabilis na gumagapang patungo kay Dennis at si Teresa, ang sisigurong hindi ito makakaligtas sa pagkakataong ito. Agad na gumawa ng plano si Teresa. Hindi niya hahayaan na makatakas si Dennis ng ganoon na lamang. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinimulang i-dial ang numero ng barangay kapitan ng komunidad ni Rosa, pati na rin ang ilang mga kakilalang tanod doon. Oras na upang wakasan ang palabas ng pamilya ni Dennis at sisiguruhin niyang ang pagbagsak ng lalaki ay magaganap sa harap ng mismong inang nagpalaki sa isang halimaw. Ang gabi ay tahimik at ang hangin ay mabigat sa masikip na eskinita kung saan nakatayo ang lumang bahay ni Rosa. Walang buwan sa langit at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang naghihingalong orange na bombilya sa tapat ng gate ng pamilya ni Dennis. Nakatayo si Teresa sa madilim na sulok ng kalsada kasama ang 3 barangay tanod na kanyang tinawagan kanina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may katatagan, wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang tanging nananatili sa kanyang dibdib ay ang malamig na determinasyon na tapusin ang lahat ng ito. Ligtas si Leah sa pangangalaga ng kanyang mapagkakatiwalaang kapitbahay. Alam ni Teresa na sa gabing ito ang kanyang huling tungkulin bilang isang ina ay ang tuluyang pagputol sa anino ni Dennis na patuloy na nagbabanta sa kanilang kaligtasan. Lumipas ang halos 1 oras ng paghihintay. Ang lamig ng hamog ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang mga balikat nang biglang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng bahay ni Rosa. Isang anino ang dahan-dahang lumabas. Si Dennis. Nakatungo ito mabilis ang bawat hakbang at may yakap-yakap na isang kulay pulang kahon na gawa sa pelos at isang maliit na supot ng pera. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik ang tingin sa paligid, puno ng matinding takot at pagmamadali. Bago pa man makahakbang si Dennis palabas ng gate, agad na bumukas ang matatalim na liwanag ng mga flashlight ng mga tanod. Ang maliwanag na puting ilaw ay tumama ng diretso sa mukha ni Dennis, dahilan upang mapapikit ito at mapatakip ng kanyang braso. Mabilis siyang pinalibutan ng mga tanod. Sinubukan pa ni Dennis na tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng eskinita, ngunit mabilis siyang hinawakan ng 2 malalakas na lalaki. Dumaing sa matinding sakit si Dennis nang idiin ng mga tanod ang kanyang mga braso sa likuran at iharap siya sa pader. Dahil sa gulat, nabitawan niya ang kulay pulang kahon. Bumukas ito sa semento, nagkakalat ng mga lumang gintong kwintas, singsing at mga barya na matagal nang iningatan ng kanyang ina. Dahil sa ingay ng kaguluhan, mabilis na bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Rosa na nakasuot ng kupas na duster, gulo-gulo ang buhok at may hawak na lumang walis. Subalit nang makita ng matanda ang kanyang pinakamamahal na anak na nakadapa sa semento hawak ng mga tanod at ang kanyang mga gintong alahas na nagkalat sa sahig, tuluyan itong nanghina. Napasigaw si Rosa sa tindi ng gulat at tinawag ang pangalan ni Dennis. Nang makita ni Dennis ang kanyang ina, sa halip na humingi ng tawad, ay gumamit ito ng kanyang huling sandata, ang pagpapanggap na biktima. Sumigaw siya sa kanyang ina, sinabing kailangan niya lamang ng tulong, at si Teresa di umano ang nag-udyok sa kanya na gawin ito dahil sa matinding panggigipit sa kanya. Lalong nag-apoy ang galit sa mukha ni Rosa. Nang makita niya si Teresa na dahan-dahang lumalabas mula sa madilim na sulok ng eskinita, nawalan na ng katinuan ang matanda.
Para kay Rosa, ang kanyang anak ay isang banal na nilalang na hindi kailanman magkakasala at ang lahat ng dumi sa kanilang pamilya ay kasalanan ng babaeng pinakasalan nito. Blinded by toxic pride at ang matinding kahihiyan sa harap ng mga kapitbahay na ngayon ay nagsisimula ng lumabas ng kanilang mga bahay upang manood sumugod si Rosa patungo kay Teresa. Itinaas ni Rosa ang kanyang kanang kamay, nanginginig sa galit at buong lakas na binalak na sampalin si Teresa sa mukha upang iparamdam ang kanyang kapangyarihan bilang biyenan. Subalit hindi na si Teresa ang dating babaeng natatakot sa galit ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at nakatitig sa matanda. Bago pa man dumapo ang palad ni Rosa sa kanyang mukha, mabilis na iniangat ni Teresa ang kanyang kaliwang kamay at mahigpit na hinawakan ang wrist ni Rosa mid-air. Ang kanyang kapit ay matigas at walang anumang balak na magpaluwag. Sa isang mabilis at kontroladong pagtulak, iniatras ni Teresa ang kamay ng matanda dahilan upang mapahakbang si Rosa ng 2 beses pabalik upang hindi mawalan ng balanse. Napatitig si Rosa kay Teresa, hindi makapaniwala sa lakas at tapang ng manugang na dati niyang inaabuso. Nagsalita si Teresa sa isang malinaw mababa ngunit napakatapang na boses na narinig ng bawat kapitbahay na naroon. Binalaan niya si Rosa na huwag nang susubukan na hawakan siya muli. Idinagdag pa niya na ang kanyang anak na si Dennis ay hindi biktima kundi isang ganap na magnanakaw, sugarol at duwag. Ibinunyag niya sa harap ng lahat na ninakawan ni Dennis ang sarili nitong anak na may kapansanan. At ngayon ay handa na rin itong pagnakawan ang sarili nitong ina upang ipambayad sa kanyang bisyo sa isabong. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mapanuring mata ng komunidad na dati ay nakatitig kay Teresa nang may panghuhusga ay dahan-dahang nalipat kay Rosa at Dennis. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa matanda. Napatingin si Rosa sa kanyang anak na ngayon ay nakaluhod sa semento, nakatungo ang ulo at hindi man lang makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang katotohanan ay tuluyan ng pumatay sa huling pag-asa ng pamilya ni Dennis na mapanatili ang kanilang pekeng dangal. Inakay ng mga tanod si Dennis patungo sa sasakyan ng barangay upang dalhin sa presinto habang si Rosa ay naiwang nakaupo sa kanyang mga hagdanan, umiiyak habang pinupulot ang mga nagkalat na alahas sa semento. Tumalikod si Teresa at naglakad papalayo. Habang naglalakad siya sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang kanyang laban ay hindi pa natatapos ngunit sa gabing ito, napatunayan niya na ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagdurog sa mga kasinungalingan. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ni Teresa ang pagkakagulo ng pamilyang minsang nagpahirap sa kanya, doon niya nakita ang pinakamalalim na katotohanan ng buhay. Napagtanto niya na ang dugo at ang tinatawag na pamilya ay madaling mapunit kapag ang kasakiman at ang makasariling kaligtasan ang pumasok sa eksena. Walang banal na ugnayan na hindi kayang sunugin ng pera. Ang matandang Rosa na handang pumatay ng dangal ng iba para sa kanyang anak ay mabilis ding pinagnakawan ng mismong anak na kanyang pinrotektahan. Sa huli ang tao ay hubad na haharap sa kanyang sariling mga kasalanan at walang sinumang biyenan o asawa ang makakapagtago sa bulok na katotohanan kapag ang liwanag ng karma ay nagsimula ng sumikat. Kahit malalim na ang gabi, ang loob ng barangay hall ay nananatiling maingay at abala. Ang amoy ng murang kape, ang mahinang ugong ng lumang fluorescent na ilaw sa kisame at ang tunog ng marahang pagkalos ng ballpen sa papel ay pumupuno sa tuyong hangin ng opisina. Nakaupo si Teresa sa isang plastik na silya habang si Leah ay tahimik na nakasandal sa kanyang dibdib, dahan-dahang ipinapikit ang kanyang mga mata dahil sa matinding antok. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Dennis sa isang mahabang upuang kahoy. Nakatungo ang kanyang ulo, gulo-gulo ang buhok at bahagyang nanginginig ang magkabilang kamay.
Sa tabi nito ay si Rosa na patuloy sa pabulong na pag-iyak habang nakasubsob ang mukha sa kanyang panyo. Ang matanda ay wala ng lakas upang sumigaw o magmatigas. Ang kahihiyang dulot ng kanyang sariling anak ay tuluyan ng bumali sa kanyang toxic na pagmamataas. Lumapit ang barangay kapitan, hawak ang isang opisyal na logbook ng reklamo. Dahil sa pagtatangka ni Dennis na pagnakawan ang kanyang sariling ina at ang mga naunang banta ng mga tauhan ni Arturo sa apartment ni Teresa, ang kaso ay hindi na basta-basta maaaring dumaan sa simpleng pag-uusap. Tumayo si Teresa at lumapit sa mesa. Inilapag niya ang isang brown folder sa harap ni Dennis. Sa loob nito ay ang isang kasunduang legal na kanyang ipinahanda sa isang abogado mula sa Public Attorney's Office bago pa man maganap ang gabing iyon. Ang boses ni Teresa ay malamig at walang anumang emosyon nang magsalita siya. Iniutos niya kay Dennis na basahin at pirmahan ang dokumento. Tumingin si Dennis sa asawa ng may halong takot at pagmamakaawa. Binuksan niya ang folder at binasa ang nilalaman nito. Nakasaad doon ang isang formal na pag-amin na kinuha ni Dennis ang halagang 430,000 piso, 430,000 pesos mula sa kanilang conjugal savings nang walang pahintulot ni Teresa at ang lahat ng utang. Nito, sa isabong at kay Arturo ay sarili niyang pananagutan. Nakasulat din doon na kusang loob nitong isinusuko ang buong kustodiya ni Leah kay Teresa nang walang anumang karapatang humiling ng pagbabago sa hinaharap. Tumutol si Dennis sa mahinang boses. Tinanong niya kung kailangan ba talagang gawin ito at kung plano ba siyang ipahiya ni Teresa habang buhay sa harap ng batas. Isang matigas na tingin lamang ang isinagot ni Teresa. Sinabi niya kay Dennis na kung hindi nito pipirmahan ang kasunduan, agad niyang isasampa ang kasong Violence Against Women and Their Children VAWC sa ilalim ng Republic Act 9262 kasama ang formal na reklamo ng pagnanakaw. Ipinaliwanag niya na ang economic abuse at psychological violence na ginawa ni Dennis sa kanilang mag-ina ay sapat na upang mabulok ito sa kulungan nang walang piyansa. Napaatras si Dennis. Alam nitong wala na siyang barahang hawak. Tumingin siya sa kanyang inang si Rosa upang humingi ng tulong ngunit maging ang matanda ay umiwas ng tingin. Ang takot na makulong ay mas matimbang kaysa sa kanyang natitirang dangal. Gamit ang nanginginig na kamay kinuha ni Dennis ang ballpen. Ang bawat hagod ng panulat sa ibabaw ng papel ay tila pagguho ng kanyang sariling pagkatao. Nang matapos siyang pumirma, dahan-dahang inilagay ng barangay kapitan ang kanyang sariling pirma bilang opisyal na testigo ng kasunduan. Kinuha ni Teresa ang pirmadong dokumento at maingat na ibinalik sa loob ng kanyang canvas bag. Naramdaman niya ang isang matinding ginhawa sa kanyang dibdib, tila isang napakabigat na kadena ang natanggal sa kanyang mga balikat. Malaya na sila. Sa harap ng batas at ng komunidad, wala nang anumang ugnayan si Dennis sa buhay nila ni Leah. Binuhat ni Teresa si Leah at naglakad palabas ng barangay hall. Ang hangin sa labas ay malamig at sariwa, isang kabaligtaran sa claustrophobic na kapaligiran ng opisina. Ang eskinita ay tahimik na at ang sikat ng buwan ay nagsisimula ng sumungaw sa pagitan ng mga ulap. Habang naglalakad siya sa tabi ng tahimik na kalsada, naramdaman ni Teresa ang marahang pagdampi ng maliit na kamay ni Leah sa kanyang pisngi. Iniangat niya ang kanyang tingin sa anak. Nakatitig si Leah sa kanyang mga mata. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bata ay dahan-dahang nagsalita. Ang kanyang boses ay malinaw, maayos ang bawat bigkas at may kasamang malalim na pag-unawa na hindi pa kailanman narinig ni Teresa mula sa bata. Sinabi ni Leah na tapos na ang lahat at oras na upang umuwi dahil pagod na ang kanyang ina. Napatigil si Teresa sa kanyang paglalakad. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok sa sobrang gulat at matinding kaligayahan. Ang kanyang anak, ang batang tinawag ng iba na depektibo, malas at walang kakayahang magsalita, ay nakabuo ng isang buong pangungusap upang aluin siya. Ang bawat sakripisyo, bawat pasang natamo at bawat patak ng luha ay tuluyan ng napawi ng 5 salitang binigkas ni Leah. Niyakap niya ang anak ng mas mahigpit
habang ang mga luha ng tagumpay ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi sa ilalim ng liwanag ng gabi. Lumipas ang ilang linggo at ang buhay ni Teresa at Leah ay dahan-dahang nakahanap ng isang bagong ritmo. Lumipat sila sa isang mas maliit at mas murang apartment sa Pasay, isang unit sa ika-6 na palapag ng isang lumang gusali. Walang elevator ang gusali kaya't ang bawat pag-akyat at pagbaba ay nangangahulugan ng mabibigat na paghinga at pananakit ng mga binti. Subalit para kay Teresa, ang bawat baitang ng hagdan ng kanyang inaakyat ay tila isang patunay ng kanyang sariling lakas. Ang bawat hakbang ay hakbang papalayo sa madilim na anino ng kanyang nakaraan. Maingat niyang pinamamahalaan ang kanilang maliit na pondo. Sa isang maliit na kwaderno isinusulat niya ang bawat sentimong lumalabas at pumapasok. Ang renta sa apartment, ang kuryente, ang tubig, ang gatas ni Leah, at ang pinakamahalaga sa lahat ang therapy ng bata kay Teacher Michelle. Bagaman napakasikip ng kanilang badyet at halos wala nang natitira para sa kanyang sarili, nakakaramdam pa rin si Teresa ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noong kasama pa niya si Dennis. Ang kanilang tahanan, bagaman maliit at amoy semento, kapag umuulan ay ligtas. Wala ng mga lihim, wala ng mga kasinungalingan, at wala ng takot sa mga naniningil ng utang sa kalagitnaan ng gabi. Malaki rin ang naging pagbabago kay Leah. Sa tulong ni Teacher Michelle, ang pananahimik ng bata ay unti-unting napapalitan ng mga maiikling pangungusap. Hindi na ito natatakot na tumingin sa mga mata ni Teresa at madalas na nitong hinahawakan ang kamay ng kanyang ina upang ipahayag ang kanyang mga simpleng kagustuhan. Para kay Teresa, ang bawat bagong salitang binibigkas ng anak ay mas mahalaga pa sa anumang kayamanan sa mundo. Isang gabi habang nakaupo si Teresa sa harap ng kanyang laptop para sa kanyang gabi-gabing trabaho bilang customer service representative, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang personal na telepono sa ibabaw ng mesa. Tiningnan niya ang screen. Isang hindi nakarehistrong numero. Dahil sa kanyang bagong buhay, naging maingat siya sa pagsagot sa mga hindi kilalang tawag. Subalit matapos ang 3 sunod-sunod na pagring, nagpasya siyang sagutin ito. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga nang walang anumang salita. Ang boses sa kabilang linya ay gumaralgal, nanginginig at siksik sa matinding luha at takot. Halos hindi makilala ni Teresa ang boses na iyon, ngunit ang pamilyar na tono ng pagmamakaawa ay agad na nagpahiwatig ng pagkakakilanlan ng tumatawag. Si Dennis. Nagsalita si Dennis sa isang basag na tinig humihingi ng tulong. Ikinuwento nito na nahuli siya ng mga tauhan ni Arturo sa isang madilim na terminal ng bus sa Cubao habang sinusubukan nitong tumakas patungo sa probinsya. Binugbog siya ng mga ito, binali ang kanyang kanang binti, at ngayon ay nakatago siya sa isang madilim at mabahong eskinita duguan at walang makain. Nagmakaawa siya kay Teresa na padalhan siya ng kahit kaunting pera para sa gamot at pagkain. Gamit ang kanilang lumang alaala bilang mag-asawa. Nakinig si Teresa sa bawat salitang lumalabas sa lalamunan ng lalaki. Sa kanyang isipan dumaan ang mga imahe ng kanilang nakaraan, ang mga araw na pinaniniwalaan niya ang bawat kasunduan, ang mga gabing umiyak siya sa sahig habang nagnanakaw ito at ang mukha ng kanilang anak na tinawag nitong depektibo. Subalit sa pagkakataong ito, walang anumang galit o pighati ang naramdaman si Teresa. Ang espasyo sa kanyang puso na dating puno ng pagmamahal at sakit para kay Dennis ay ganap nang walang laman. Ang tanging naroroon ay isang malamig at matigas na pader ng kawalan ng pakialam. Sumagot si Teresa sa isang napakatahimik, mababa ngunit matatag na boses. Sinabi niya kay Dennis na wala na itong asawa at wala na rin itong anak na maaaring hinga ng tulong. Idinagdag pa niya na ang mga demonyong nagpapahirap sa kanya ngayon ay ang mga demonyong pinakain niya sa kanyang sariling kasakiman at oras na upang harapin niya ang mga ito ng mag-isa. Bago pa man makasagot si Dennis, upang magmakaawa muli pinatay na ni Teresa ang tawag. Agad niyang hinarangan ang numero upang hindi na ito muling makatawag pa.
Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata at naramdaman ang tuluyang paglaya ng kanyang huling emosyon para sa lalaking sumira sa kanyang nakaraan. Malaya na siya at si Dennis ay isa na lamang anino ng kahapon na tuluyan ng nilamon ng dilim. Kinabukasan, isang maulan na hapon ang bumalot sa Maynila. Ang patak ng ulan sa bubong na yero ay lumikha ng isang sunod-sunod at nakakaaliw na tunog na tila musika sa pandinig ni Teresa habang tinutulungan si Leah sa pagguhit. Biglang may marahang kumatok sa kanilang pinto. Nagtaka si Teresa dahil wala naman siyang inaasahang bisita o anumang delivery sa araw na iyon. Lumapit siya sa pinto at sumilip sa maliit na butas. Isang delivery rider na nakasuot ng basang kapote ang nakatayo sa labas, may hawak na isang malaking yellow envelope na nakabalot sa plastic upang hindi mabasa ng ulan. Binuksan ni Teresa ang pinto. Inabot ng rider ang envelope ng walang anumang salita, humingi ng pirma para sa resibo at mabilis na bumaba sa hagdanan. Isinarang muli ni Teresa ang pinto at nagtungo sa mesa. Tinanggal niya ang plastic at tiningnan ang yellow envelope. Sa ibabaw nito nakasulat ang kanyang pangalan sa isang pamilyar at maayos na sulat kamay. Nang tingnan niya ang pangalan ng nagpadala sa likod, dumaan ang isang matinding gulat sa kanyang mga mata, mula ito kay Vanessa. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang envelope. Nang hilahin niya ang nilalaman nito, bumulaga sa kanya ang isang makapal na bapor ng mga legal na dokumento. Isang sulat na nakasulat sa puting papel at isang bagay na hindi niya kailanman inaasahang makikita muli. Ang cliffhanger ng kanilang nakaraan ay muling nagbukas, nagdadala ng isang bagong katotohanan na magbabago sa kanilang kinabukasan. Ang hapon ay dahan-dahang lumalamig habang ang ulan sa labas ng bintana ay nagiging isang banayad na ambon. Sa loob ng kanilang maliit na sala, nakaupo si Teresa sa tapat ng lamesa, hawak ang sulat na galing sa loob ng yellow envelope. Sa tabi ng sulat ay ang isang bungkos ng perang nakabalot sa lumang dyaryo, mga crispy na 1,000 pisong papel na nagkakahalaga ng 150,000 piso, 150,000 pesos. Nagsimulang basahin ni Teresa ang sulat ni Vanessa. Ang bawat salita ay nakasulat sa isang maayos ngunit nagmamadaling paraan. Inihayag ni Vanessa sa sulat na bago niya lisanin ang bansa upang magtrabaho sa gitnang silangan bilang isang overseas Filipino worker OFW, nais niya muna itong ipadala kay Teresa. Ipinaliwanag niya na ang perang ito ay bahagi ng ₱250,000 ninakaw ni Dennis mula sa joint account ni Teresa. Iniwan ito ni Dennis sa kanyang apartment bago ito magtangkang tumakas. Isinulat ni Vanessa na bagaman maaari niya itong gamitin para sa kanyang sariling pag-alis, hindi niya kayang sikmuraing mabuhay sa ibang bansa habang alam niyang may isang inosenteng bata na nagugutom dahil sa perang ninakaw para sa kanya. Sinabi ni Vanessa na hindi siya mabuting tao ngunit hindi siya katulad ni Dennis na kayang sunugin ang sariling dugo para lamang sa sariling kaligtasan. Sa dulo ng sulat nandoon ang isang simpleng hiling na sana ay maging maayos ang lagay ni Leah. Bumuntong hininga si Teresa at ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha ng pagpapalaya. Ang perang ito na binuo mula sa kanilang magkasamang sakripisyo at ninakaw ng kanyang asawa ay bumalik sa kanila sa pamamagitan ng babaeng minsang itinuring niyang kaaway. Ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng balanse at sa pagkakataong ito, ang solidaridad ng dalawang babaeng kapwa niloko ng iisang lalaki ang nagbigay ng proteksyon sa kanila. Hindi nag-atubili si Teresa. Kinabukasan agad niyang kinausap ang kanilang landlord at nagbayad ng 6 na buwang renta ng abante. Ang natitirang halaga ay maingat niyang idiniposito sa isang bagong bank account na nakapangalan lamang sa kanila ni Leah. Para sa isang ina na nagbibilang ng bawat sentimo araw-araw, ang pagkakaroon ng 6 na buwang kasiguruhan sa bubong na kanilang tinitirhan ay tila isang napakalaking kalasag. Maaari na siyang huminga ng maluwag nang walang takot na mapalayas sa pagsapit ng susunod na buwan. Ipinagpatuloy ni Teresa ang kanyang gabi-gabing trabaho sa customer service at ang pagtulong sa karinderya sa umaga, ngunit ngayon ay may kasama na itong bagong sigla.
Ang kanyang katawan ay naging mas payat, ang kanyang mga kamay ay may mga bagong paltos mula sa pagtatrabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalas at mas malinaw ang paningin. Sa kabilang dulo si Leah ay patuloy na nagpapakita ng pambihirang progreso. Isang linggo ng hapon habang si Teresa ay nagwawalis ng sala sa ilalim ng banayad na sikat ng araw na tumatago sa bintana, lumapit ang bata sa kanya. Hawak nito ang isang baso ng malamig na tubig. Inabot ni Leah ang baso kay Teresa at nagsalita ng may malinaw na bigkas. Sinabi ng bata na uminom ang kanyang ina dahil mainit ang panahon. Kinuha ni Teresa ang baso, uminom ng kaunting tubig at naramdaman ang lamig na gumapang sa kanyang lalamunan. Ibinaba niya ang baso at niyakap ang kanyang anak. Tumingin sila sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang naglalakihang mga gusali ng Pasay at ang unti-unting paglubog ng araw sa Manila Bay na nagpapakita ng kulay pula at gintong kalangitan. Ang mundo sa labas ay maingay, magulo at madalas na marahas, ngunit sa loob ng kanilang maliit na unit sa ika-6 na palapag, mayroon silang sariling kaharian na walang sinumang makakasira. Nabalitaan niya mula sa isang kapitbahay sa lumang apartment na si Dennis ay tuluyan ng dinala sa probinsya ng kanyang mga kapatid upang doon magpagaling pilay ang kanang binti at baon sa kahihiyan matapos siyang pormal na itakwil ng kanyang inang si Rosa. Ang pamilyang minsang nagpanggap na perpekto ay tuluyan ng nagkawatak-watak dahil sa sarili nilang kasakiman. Wala nang natitirang anino si Dennis sa kanilang buhay. Hinawakan ni Teresa ang maliit na kamay ni Leah habang pinagmamasdan ang huling sikat ng araw. Ngumiti ang bata sa kanya, isang ngiting puno ng tiwala at pagmamahal. Tapos na ang bagyo at sa ilalim ng bagong langit sila ay patuloy na maglalakad ng magkasama, mas matatag, mas matapang at may dalang sariling liwanag sa gitna ng bawat sugat. Sa pagtatapos ng mahabang giyerang ito para sa kaligtasan, doon tuluyang naintindihan ni Teresa ang tunay na disenyo ng buhay. Ang mga sugat ay hindi naghihilom upang ibalik tayo sa kung ano tayo bago ang pagkawasak. Naghihilom ang mga ito upang maging isang matigas na baluti. Ang tiwala na minsang naging dahilan ng kanyang pagbagsak ay hindi na muling ibibigay ng libre at ang bawat pasa sa kanyang katawan ay naging mga permanenteng marka ng kanyang tagumpay bilang isang ina. Napagtanto niya na sa mundong ito ang pagpaparaya ay may limitasyon at ang tunay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa mga matatamis na salita ng isang asawa kundi sa tahimik at matapang na pagtayo sa gitna ng talamak na tadhana. Sa huli, ang pagtanggap sa sariling mga sugat at ang pagyakap sa mga peklat ng nakaraan, ang tanging paraan upang patuloy na maglakad pasulong, bitbit ang mga aral ng pagtataksil, ngunit may pusong handang sumalubong sa bawat bukang liwayway.